naging nagpakilalang showbiz reporter ang inaresto matapos mahuling may katalik sa kanyang kotse sa Mandaluyong. Nakatakas ang kasamang babae ng suspect na si Joey Sarmiento. Tumangging magbigay ng pahayag sa kamera si Sarmiento pero nagpakilala siyang consultant ng programang S-Files ng GMA Network. Paglilinaw ng Entertainment Department ng GMA, hindi na konektado si Sarmiento sa network dahil matagal nang wala sa ere ang S-Files. Peke rin ang kanyang ID. Ayon sa lalaki, head writer din siya ng Pinoy Paparazzi na kinumpirma naman ng tabloid. Editor din daw siya ng Off-Cam Magazine. Pero ayon sa kumpanya, ay hindi na konektado sa kanila si Sarmiento. Mahaharap siya ngayon sa patong-patong na kaso. Patong yan yung paa. Walang medyas, walang sapatos. Tumawag akong barangay dahil sa kung ano nangyayari sa loob. Kasuhan natin ng grave scandal, unjust vexation, din yung disobedience. Nasa huling yugto na raw ng pagpili ng mga magiging miyembro ng Aquino Cabinet ang search committee. Pero si President-elect Noynoy Aquino pa rin daw ang may pinal na desisyon sa gusto niyang makasama sa gabinete. Narito ang aking report. Bilang mga tinatawag na alter ego ng Pangulo, malaking papel ang gagampanan ng mga miyembro ng gabinete ng papasok na Administrasyong Aquino. Ang kanyang magiging Executive Secretary si Attorney Jojo Ochoa, kasalukuyang City Administrator ng Quezon City at matagal ng kaibigan ni Aquino. Matipid sa pahayag si Ochoa ng nakapanayam ng GMA News sa Aquino residence kanina. We've been friends for so long and we've been too familiar with each other. And sometimes it's very difficult to take each other too seriously at times. So that's how it was until after he won in May 10. Nakatutok daw si Ochoa ngayon sa pagsala sa mga magiging miyembro ng gabinete. Si Dinky Soliman na magiging DSWD Secretary na Aquino Government ay bahagi rin ng search committee. Nasa huling yugto na raw sila ng pagpili. Integridad at kakayahan daw ang pangunahing batayan. Marami raw pumipila. Marami rin daw ang mga pumuposisyon para ma-appoint. Meron talagang strong lobby. Pero hindi ibig sabihin na nag-aaway. Meron lang talagang mga grupo ng tao o mga tao na sa tingin nila yung kanilang nire-recommenda ay ayon na ayon dun sa posisyon. Ang magdidesisyon lang talaga ay si President-elect Noynoy Aquino. Kaya din siya na mismo nagsabi, kung hindi siya ang nagsabi, huwag kayong maniwala. Bukod kina Ochoa at Soliman, tiyak na rin na si Ging Deles sa magiging Presidential Advisor on the Peace Process. Si Attorney Edwin Lacerda naman ang Presidential Spokesman. Ilang pangalan na rin na matunog tulad ni Secretary Cesar Purisima sa DTI, Brother Armin Luistro sa DepEd, pero wala pang kumpirmasyon kung anong inalok sa kanilang posisyon. At matapos ang one-year ban sa mga komandidato, maaari rin daw pumasok sa gobyerno ng ilang taga-Liberal Party na natalo, kasama na ang katandem ni Aquino na si Senador Mar Rojas. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Sa ikatlong taon ng pamamahagi ng GMA Kapuso Foundation ng mga bag at gamit pang eskwela sa probinsya ng Iloilo, muli naming nakadaupang palad ang malalambing na Ilonggo. Nasaksihan din namin ang pinsalang dala ng nagdaang El Nino sa ilang bukirin doon. Ang lalawigan ng Iloilo ang nagsisilbing gateway ng kanlurang Visayas papunta sa mga kalapit na probinsya. Panyag din ang probinsya dahil sa kanilang Dinagyang Festival. Hindi ko naman makakalimutan ang mainit na pagsalubong sa akin ng mga Ilonggo nang minsan ko silang dinalaw. Sa aming pagbabalik dito, namahagi uli kami ng mga bag sa ilalim ng proyektong Unang Hakbang sa Kinabukasan. Nadinig ulit namin ang kanilang malalambing na pananalita. Dako gid ang amon pagpasalamat sa Ginoo kay gintagaan sang
GMA Kapuso ang amon mga kaapuhan sang school supply. Nakilala namin si Japsy, isa sa mga batang nakatanggap ng bag noong 2008. Grade 3 na siya ngayon. Kasama niya ang bunsong kapatid na si Jelin, na siya na ngayong papasok sa unang baitang. Grade 2 na sana si Jelin ngayon. Subalit, I found out kasi na ang bata may may speech delay. Advisean ko na yung mother niya na ilagay natin sa special school. kapwa magsasaka ang ina at ama ni na Jelin at Japsy, subalit ang dating lunti ang bukirin. Ngayon, natuyot na bunsod ng dumaang El Nino. Kaya naman apektado ang kita ng kanilang palayan at hindi mapatignan sa espesyalista si Jelin. At ngayong panahon na ng tag-ulan, umaasa ang pamilya na muling magiging masagana ang kanilang ani. Maraming salamat talaga po sa GMA. Kasi hanggang ngayon di pa ako nakabili ng notebook, yung mga gamit sa school, mga bag. Po, Aling Elena, kaya sa mga batang nakatanggap ng mga bag, mag-aral kayong mabuti ha. Naku, sa Martes, pasukan na ninyo. Samantala, nagpapasalamat po kami sa Cebu Pacific Air na siyang nagdala ng mga sako-sakong bag natin papunta sa Iloilo at sa The Residence Hotel, Iloilo City, na nagpatuloy naman sa aming team sa mga nais magpahabol ng donasyon para sa unang hakbang sa kinabukasan. Pwedeng-pwede pa po makipag-ugnayan lamang sa aming tanggapan at maaari din kayo magdeposito ng donations sa aming mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, ang kuha sa dalawang uri ng bayawak na sa Pilipinas lang matatagpuan. Sa Iloilo, kuting, dumedede sa aso. Kilalanin ang cute na si Trudy Slade. At magkapatid na naiwan sa bus na ibalik sa mga magulang sa tulong ng dalawang himpilan ng radyo. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.